Isa din to sa dahilan yung bakit hindi niya may galaw yung ano niya, braso. Tumigas. Wala activation yung nilitin niya dito. Oh. Hindi nag-activate. Oh, yan. Oh. Sobrang tumigas. Shout out mga kalingap, mga kababayan. Ayan, may pupuntahan tayo. At may kasama tayo dito na si Kuya Fernan. At kasama natin siya para makatulong sa mga stroke. Kaya ngayon mga kalingap, mga kababayan, sasamahan natin siya sa isang ina. Mga kalingap, mga kababayan, tara, puntahan natin, samahan nyo kami kung ano yung dapat at ano yung magagawa ni Kuya Fernan. Let's go. Tao po. Hello. Kumusta ate? Hindi ka makapagsalita. Nakapagsalita din ng konti. Ilang taon ka na nga? Ha? Ha? 40. 40. Ano nangyari dyan sa ano mo? Anong pinagmulan yan? Anong pinagumpisahan? Ha? Ayan, Kuya Fernan. Meron akong ilalapit sa na isang kakilala naman natin dito sa lugar ng Dunsol, Sorsogon, no? Opo. At ang kanyang nanay ay ito. Ito po yun siya, Kuya Fernan. Yan, anong pangalan mo ate? Amelia. Ayan, si ate Amelia, 40 years old. Ayan po siya, Kuya Fernan. Sa likod po kayo sa akin. Ano po yung mga kinakain mo doon? Sino po nag-alaga dito? Kasi Nay, ano ka dito, Nay? Kasi yung mga tanong niya sa pagkain. So, ano nagiging cause niya sa ganyan, Kuya Fernan? ito po, ang dahilan nito, kaya nagkaganito po siya dahil sa pagtaas ng acid sa katawan niya. Kasi ang dahilan po ng problema niya, tumigas po yung central nervous system niya po. Pag sinabing central nervous system, yun po yung litid. Litid po yan, hindi yan ugat. Kaya nagkaganito po siya na tumaas po ng masyado yung acid niya sa katawan. Ngayon, saan po nagsimula yung pagtaas ng acid po? Sa mga kinakain po yan na mga bitchin, ginisa mix, magic sarap, tuyo, pati, suka, mantika, chichirya, soft drinks, yung alak. Lahat ng mga preservatives na nakalagay ngayon sa mga pagkain natin, yan po ang pinagmumula ng paunti-unting pagtaas ng acid sa ating katawan. Ngayon po, ang ilulunas po natin dito sa kanya is mga natural po. Katulad po ng kamote, saging na saba. Yung saging na saba na green pa po ang balat. Yun po ang ilalaga nyo po yun at ipapakain sa kanya. And then maglaga din kayo ng luya. Sa umaga po yun. Kamote or saging. Tapos ang iparis nyo po doon luya na nilagang luya. Yung luyang maanghang po kasi dalawa po yung luya eh. Yung isa turmeric. Ito naman yung luyang maanghang. Yan po ang ipapakain nyo sa kanya at ipapainom yung luya. Ngayon po pagdating naman sa tanghali, maggulay po kayo. Kahit anong klaseng gulay, basta ang ilagay nyo sa gulay po, bawang, sibuyas, saka asin. Wala po. Basta bawang, sibuyas, saka asin lang. At damihan nyo ng sabaw kasi kailangan niya na makahigop ng sabaw. Kasi yung katawan po nito, bumagsak ang mineral. Pagka ganito po ang sistema ng katawan ng isang tao po, ibig sabihin, ang mineral niya ay bagsak.
Kaya ang pumasok sa katawan niya is puro mga chemical. Kaya bawal dito po yung mga may chemical na mga pagkain or anumang mga iniinom na may chemical, bawal po sa kanya. Para makarecover po siya. Basta't araw-araw ang kakainin niya, kamote or saging na saba. Sa tanghali po, kumain siya ng kanin pero gulay po na mayroong sabaw. Pahigupin mo siya ng maraming sabaw. Kasi kailangan ng katawan niya po yun. Para yung mapasukan po siya ng mineral. Pagdating naman po ng gabi, kamote or saging naman po o luya ang ibigay niya sa kanya. Ganun po yung alternate. Tuloy-tuloy po, continuous yung pagpapakain sa kanya. Kasi babalik ako sa dito after 4 days para sa therapy. Yun lang po yung gagawin ninyo. Ngayon, may makikita po sa kanya na pagbabago. Kasi ang gagawin po natin sa kanya, paluluwagin natin ang naramdaman niya, palalambutin natin yung matigas na parte ng katawan niya. Palalambutin lang po natin. Yun lang po ang gagawin natin. Wala kayong alalaning bayad kasi po, sa Kalinga po, libre lang po. Walang bayad. Kasi ang Kalinga po, pagtulong. Yun po ang ginagawa po ng Kalingap. Ako po, kasama po ako sa Kalingap. Kaya pumasok po ako sa Kalingap para tumulong sa mga may karamdaman. Libre lang po, walang bayad. Yun po yung puso ko. Tumulong sa mga may karamdaman na libre po. Ito po, sobrang tigas ng central nervous system. Ang tumigas po dito, hindi naman ugat po. Hindi, litid ang tumigas sa kanya. Kaya ang gagalawin natin, puro litid yan. Hanggang sa lumambot yan. Hanggang sa makarecover po siya. Ang gagawin natin. Yung sa dila niya po, unti-unti lang yan. Na babalik yan, yung tama niyang pagsasalita. Kasi tumigas po yung dila niya. Ate, kung ano yung turo sa'yo ng nagtitherapy sa'yo, Sundin niyo po. sundin mo ha. Kasi yun yung makakapagpagaling sa'yo. Okay? Lagi mong tatandaan yung itinuturo sa iyo. Okay? Kayo rin, Nay, gawan nyo rin ng paraan para masunod yung itinuturo sa kanya ng nagtitherapy. Okay? Kasi kung tutuusin, ano pa lang naman pala to, bago pa lang. Ilang month pa lang. Ilang bulan na yan sa akin ng pizza sa is. I mean, yung pagka-stroke niya, Basta pagkalas na sa ospital, hinuli yan din. mga kailan pa lang, sa inyo, mga ilang month. Basta patulong bulan siya. Oh, di ba? Kaya kumbaga, hindi pa na-stack gaano yung kanyang mga ugat Tumigas. Yung or ano yung litid. litid yun. Litid po, litid. Ano? Masakit po ito kasi matigas po. Pero pag lumambot na ito, hindi na ito masakit. Masakit lang talaga yan. Pero ang maramdaman niyo po, ginawa yan pag nagalaw na nagalaw. Magkakaroon ng malay yung mga tumigas sa katawan ninyo. Yung mata niyo po, dati na ganyan? Hindi. Hindi. May babalik po yan. May babalik po yan. Hayaan nyo lang po yan. May babalik yan. Kasi pumigas na pumigas na litid yan. Ibig sabihin na yung mata niya hindi naman ganyan talaga. Hindi. Tumigas na litid po Ito yan. na matatahan. Natural yung mata niya. Oo. Hindi, masakit sabay-sabay malusot. Asan ba yung kanyang husband o asawa? Sa Manila, na ospital may tehnika man daw. Hinihika. Pero okay naman sila. Okay. Nagsusuporta ba? Ano? Magkano pinapadala buwan-buwan? 400, 500. 400, 500. Very good. Magaling. Ilan ang anak nila? Dua. Dalawa. O tag 200, okay na yun. Sa pampoy sa gata. Oo.
Ito lang yung gagalawin dyan. Dito lang kasi yung tumigas yan. Saka yung paano. Yung ibig sabihin, Kuya Fernan, yung ganyan, connected na lahat halos. Connected, kasi ito po yung central. Pag sinabing central, siya yung pinaka-main na kumukontrol sa buong katawan natin. Okay. Kaya tinawag na central eh. Pero gagalawin din natin yung mga parts niya na ito, pero ito muna unahin natin kasi pag dito mo ginalaw, konektado to sa brain, sa heart, sa lungs, sa pancreas, sa spleen, sa liver, sa kidney, Okay. sa urinary system, ano to eh, connect ito. Masakit lang yan kasi matigas. Pero kung hindi yan matigas, hindi naman masakit yan. Tiisin nyo lang. Kasi sa umpisa naman yan, pero pag nasundan yan, hindi na magaano ang sakit yan. So, sunod, papantalunin natin siya, tapos t-shirt para mas kasi Magpapantalon siya. kailangan, kasi kailangan kasi sa susunod na. Sa next na, Sa next okay. natin, gagalawin natin dito eh. Kasi yung lahat ng nervous system niya na tumigas, gagalawin natin yan. Pero magpantalon siya para mas ano baga. Okay. Kasi naka-video, mapapanood ng Oo, marami. tama. Unang-una, babae pa naman yan, Kuya Ilagay natin Fernan. sa ano, Sa tamang proseso. sa tamang proseso, baka mabasta. Oo. Ano lang to, unang ano pa naman ito eh. Unang paggalaw sa kanyang katawan para makaramdam sa ginawa kahit paano. Lumuwag ang pakiramdam niya. So ate, anong pakiramdam ate? Okay. Sana sa next na pagbalik namin dito, medyo nakakapag ano ka na ng pagsasalita, no? Unti-unti yan. Ano yan. Sana sa next na pagbalik namin dito ni Kuya Fernan, may pagbabago na sa iyong pakiramdam. Basta yung sinasabi ni Kuya Fernan, yun yung dapat nasundin, ano? Yung mga hindi naman dapat at sinasabi niyang bawal, mas maganda ay gawin, no? Para mabilis yung pag-recover nyo. Yes. Makabalik yung lakas ninyo, yung kilos nyo na normal, may balik. Kasi nasa sa inyo din po yung ano eh, kasi hindi naman tayo araw-araw na magkasama. Tama, Ano yan, babegan ko kayo every 4 days. Yun lang magagawa natin. Kailangan masunod niyo yung pagkain. Kasi yung pagkain, malaking bagay din po yun. Na makatulong sa inyo para mailabas yung tapa ng acid sa inyong katawan. Ilabas niyo yan eh. Acid naman nito, yung sobrang tapa ng acid. Pag mo na ang paypayan. Kasi bawal. Huwag na masarap. Kaya mo lang siyang pawisan. So doon sa kasi nakahiligan na Kuya Fernan ng electric fan, di ba? Ano Kasi ang sa kanya? Ang masas kasi, pag minasad ang katawan ng tao, bawal talaga tutukan ng ventilador yan. Kasi siyempre open force, papasukan ng lamig. Papasukan ng lamig. Hayaan mo lang lumabas ng pawis. Kasi acid yun. Ngayon, ang sobrang init talaga, wag lang tutok. Pwede naman sa ano yun, wag tutok. Kumbaga slight Oo, lang. kasi pag tinutukan Side by side ganon. masama pag natamaan siya ng ano eh. Kasi may karamdaman niya eh. Okay lang sa atin, yung mga normal, walang sakit, okay lang yun sa atin. Pero yung may karamdaman talaga, iba yung impact ng ano eh. Yung hangin talaga ng ventilador. Okay lang yung mga yung natural na hangin, okay lang yun. Kasi yung pag may karamdaman tayo, iba yung ano niya. Ibang pakiramdam kapag naano ng hangin. Pwede lang ano yung mapatay yung ano pero wag patutukan. Kaya mo siyang pawisan, ilabas yung pawis kasi nga kailangan niya yun. Para lumabas yung acid sa katawan niya. Kasi yung acid na yan,
sumasama yan sa pawis. So kailangan talaga yung electric fan ingat. O ba, kasi may karamdaman po eh. Walang problema sa normal, kasi normal naman yan, wala naman sakit eh. Mm. Ang sa atin, para makarecover saka wag siya maanuhan, masobran sa sakit. Kasi yung naramdaman niya, sobrang sakit yan. Yung tumigas ang litid, sobrang sakit yan. Makirot yan, na mabigat. Mabigat yan. Makirot to na mabigat. Ang pakiramdam niya. Ito po yung ginagalaw ko, ito po yung central nervous system. Yung central nervous system, ito sa ilalim ng spinal cord. Bakit po dito ginagalaw? Ito po ang ginagalaw ko, pangalan nito para spinal, nakakonek po ito sa central nervous system. Ang central nervous system, naka-atas po ito sa ilalim ng spinal cord. Diba, spinal cord yan. Nasa ilalim siya. Nandun sa ilalim. Itong ginagalaw ko, nakakonek ito sa central nervous system. Ang tawag po nito para spinal. Ito po yung tumigas. Bakit sa tumigas? Sa tindi ng pagtaas ng acid. Siguro Kuya Fernan, pagkatapos ng ano niyan, hanggang sa pakiramdam, no? Magaan po ito yung ginagawa ko. Simple lang itong ginagawa ko pero malaking bagay ito sa kanya. Malaking ginhawa ito. Kasi yung pagtigas lang, sobrang sakit yan. Tapos parang parang hindi siya kaya nga hindi niya maigalaw sa sobrang sakit, tigas saka masakit yan. Ngayon, ang ginagawa natin, pinalalambot po natin siya para lumuwag yung pakiramdam niya. Kaya malaking bagay ito sa kanya kasi lumuwag. Lumuwag ang pakiramdam niya. Mahirap talaga yung ganitong hindi ka makakilos. Mahirap talaga. Lalo na kapag hindi mo alam ang gagawin. At tulad din yung pinunta namin kahapon, bedridden talaga yun, hindi makabangon. Ito, nakakabangon pa eh. Nakakatayo siya, Nay? Hindi na rin nakakatayo? Pagkika, di ba? Nakatuloy. Pag may ano siya, alalayan, okay. Nakatayo siya. Kung matindi kasi yung litid, pag tumigas talaga yan. Kaya hindi siya makapagsalita, yung dila niya tumigas yan. Kaya din yan. Lalambot din yan. Nagtatrabaho ba sa Kabagaling, Manila? Hindi mo. Sana. Manila ba to siya, Nay? Antipolo. Antipolo. Ano trabaho mo doon? Wala, nagana ng mga anak niya. Nag-aalaga. Hindi naman kaya kulang sa inalagaan, kaya nagkaganito siya, Nay? Siguro yung mga kinakain. Yung mga kinakain niya, puro preservative. Sabagay, sa Manila kasi, Puro preservatives ko doon. nauuso na yan doon.
Gabi pala kailangan nalukayin yung mga ganyan, no? Ito itong tumigas, kaya hindi niya may galaw yan. Ito yan. Masakit, iba po. Pero pagka nagalaw yan, mawawala yung sakit niya. Malaking bagay yan. Sa pa kunti-kunti Kuya Fernan, ano? Hindi naman mabigla ito. Oo, kailangan ano Kasi lang. ano ito kailangan dadaan talaga sa ganito. Kumbaga sa orasan Doon tayo sumunod 20 minutes or di kaya 10 minutes lang muna. Oo. Bago tayo kumuha sa 30 minutes, Oh. then 1 hour, no? So yun Kuya Fernan, maraming salamat kasi na-assign kayo dito sa Donsol Sorsogon, ano? Ito nga si Kuya Bal Santos Matubang, talagang ang puso talaga niya ay pagtulong, no? Dahil alam niya itong Donsol Sorsogon ay maraming mga ganito, no? Parang naano niya sa isip niya na isa ka sa makakatulong sa mga kagaya nila. Kaya yon, wag po natin laging kakalimutang suportahan ang Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Kalinga Prab, at lalong-lalo na itong ating kasama kasi inassign niya dito para magawa nito yung mga ganitong gawain, no? Pagtulong, mapagaling, may balik sa dati ang mga kagaya nila. Kailangan talagang seryosohin, ano? Ito kasi yung dapat maano ito, no? Sakit yan. Ito yung sakit yan. Yan, lumalabas ng sakit. Ito, wala tong pakiramdam eh. No, walang pakiramdam. Ngayon, nagkaroon na siya ng pakiramdam. Pakiramdam. Kasi umaray eh. Okay. Andito kasi yung ano niyan, tumigas. Kung saan yung tumigas, yun ang gagalawin mo. Okay. Kasi kung dito lang, wala yan. Hindi niya na maramdaman yan. Wala naman talagang pakiramdam na, di ba? Walang pakiramdam. O, wala siya naramdaman. Diba? Pero ngayon, Umaray na. umaaray siya. Ibig sabihin, may naramdaman. Ito yung sekreto dyan sa mga ganito. Kasi kung ano yung tumigas, yun ang gagalawin mo. Andun yung pakiramdam yan. Manhid to eh. Manhid ito. Nung ginalaw ko ngayon, nawala na yung manhid niya. Oh, ito. Kasi ito nagpamanhid eh, yung tumigas na to. Yan nagpamanhid. Yan o, naramdaman niya na. Oh. Kaya alam na natin kung anong gagawin natin. Ano lang. Pinag-aralan nyo yan eh. Meron kayo. In situ. Oh. In situ lang. In situ. Oo. Kasi yung license kasi, ang hiningi sa amin noon 10,000 eh. Wala akong 10,000. Kasi doon kami mag-exam sa DOH. Nung nag-aaral kami, nung malapit na kami mag-graduate, ino-operan kami ng teacher namin na mag-exam kami para magkaroon kami ng license. Kaso, hiningan kami ng 10,000. Saan ko kukunin yung 10,000? So yung in situ na yan, ano ibig sabihin? In situ, ano lang yan, 6 months. 6 months lang yan sa massage therapy yan. Mag-aaral ka ng massage therapy, pag natapos mo yung 6 months na pag-aaral, may in situ ka na. May in situ ka na. So, authorized ka na. Opo, authorized na po kasi meron ako in situ eh. Kahit sa ibang bansa, pwede na ako mag-ano. Kaso, nung mag-abroad na ako sana, nag-apply ako sa ibang bansa, overage na ako. Ayun. Kaya hindi ako natuloy. Pwede naman bawasan yung edad, di ba? Hindi na. Kasi Hindi na. mahirap din eh. Kahit dito naman tayo, pwede naman natin magawa eh. Kasi kung nasa abroad ako, hindi na ako makapaglingap. Kung nasa abroad ka nga. Oo, kasi busy ako doon. Pag first time ka, kailangan ang edad mo mga mga 29, pwede pa yan. Kasi ako nag-apply ako 40 na ako eh. 47 na ako nag-apply. Yung ginagawa ko wala tong pakiramdam eh, pero magkakaroon ng pakiramdam. Ito yung mga namanhid. Ito yung mga namanhid.
Yan. Yan ang mga namanhid sa katawan niya. Grabe, no? Kapag hindi mo alam ito, hindi mo ito magagalaw. Kasi akala mo buto to eh. Huwag nyo lang po matutukan. Iyan nyo lang po muna yung ventilador. Iyan mo lang pawisan. Ilabas yung pawis. Tigas eh. Sobrang tigas. Pag nasundan ito, hindi niya na yan maramdaman, makakayanan niya na yan. Kasi ito, umpisa pa lang to eh. Umpisa pa lang to sa paggalaw ng katawan niya. So ang ano natin yan, Kuya Fernan, every 4 Every days. 4 days po. Kasi papahingayin natin siya. Kasi kung araw-araw yan, sobrang sakit yan. Kailangan may pahinga. Okay. Continue lang natin sa sa pagkain. Continuous yung pagkain. Laking tulong yun sa kanya yung pagkain at ang paggalaw sa katawan niya. Yung pagpapalambot ng mga litid, malaking bagay yun. Maligo po kayo araw-araw. Para yung init, hindi masyado yung ng init. Wala talaga yung litid. Sobrang tigas ang litid nyo. Dumikit sa buto. Yan. Yan. Dumikit sa buto yung litid. Sobrang tigas. Tumigas talaga. Yan. Walang function yung yung litid niya dito. Kaya walang Yan tigas sobrang tigas. Tumikit sa buto. Wala nang function yung litid niya dito. Kaya hindi niya may galaw. Yan sobrang sobrang tumigas. Sobrang tigas talaga. Kala mo hindi mo na sa makapay. Sa sobrang tigas. Lambot na nga, no? Oo, walang function eh. Yan, sobrang tigas ang litid niya. Hindi nag-activate. Wala activation yung litid niya dito. Hindi nag-activate yan. Sobrang tumigas. Pero pag ginalaw mo yung litid na tumigas, makakaramdam siya. Yan Pag ginalaw mo yung litid na matigas, ramdam niya yan. Pero kung tutuusin, walang pakiramdam na to. Naramdaman niya. Naramdaman niya. Nakaramdam na siya. Ito yung tumigas. Yan, ramdam niya ng sakit. Yan Mahirap, ang hirap kapahin. Akala mo buto lang siya. Dumikit sa buto eh. Ibig sabihin wala siyang function. Nagkaroon ng Ang hirap to kapahin talaga. Nagkaroon ng pakiramdam. Oo, nagkaroon siya ng Malaking bagay yun. yung paghinga niya, no? Oo. Naramdaman niya. So totoo, kahit anong galaw mo yan, walang pakiramdam yan, hindi niya maramdaman yan. Pero sa ginawa natin, nagkaroon ng pakiramdam sa ngayon. Maray na siya. Yan Sama ng tingin sa iyo, Kuya Fernando. Sakit siya, sobrang sakit yan eh. Ingat ka, baka masuntukan yan, baka biglang Yan Oo, naramdaman niya na, no? Sumasakit, ate. Nakaramdam siya ng sakit.
Kung tutusin, walang pakiramdam yan. Dati walang sakit yan. Dati wala. Kahit anong galaw. Kahit anong galaw mo, wala. Wala kang maramdaman. Oo, di ba? Ngayon, masakit na, nakakaramdam ka na. Hmm. Binubuhay lang, ginigising natin yung ano, ginigising natin yung litid. Ang hirap ano yung kapahin. Pag hindi mo alam to, hindi mo ito makukuha. Kala mo buto eh. Maaray na siya. So, ibig sabihin, dati, ito walang pakiramdam. Ngayon, nakakaramdam ka na. Hindi nga. Pati yung ano ng bibig niyo, nakaano na. Oo, di ba? Nakakapagsalita na sa kasi kasama yan dito eh. Ano niya dito. Nagkaroon na ng ano. Kasi kung normal yan, ano mang part ng katawan natin. Oo. Konting ano lang, ramdam natin. Ito hindi wala talagang pakiramdam siya. Pero ngayon nung ginagalaw natin, nagkakaroon ng pakiramdam. Nararamdaman niya na talaga, no? Yan, Kuya Fernan, ano yung kanyang mga dapat na hindi muna gawin sa ngayon? At Ang ano, kung kaya niya magkikilos, pwede siya magkikilos. Kahit paano nakakakilos siya. Kasi kung parati na siyang nakaupo, hindi niya ma-exercise yung sarili niya. Dapat yung kaya niyang ikilos niya. Yung kaya niya para ma-exercise. Kahit paano, na unti-unti niya galaw yung sarili niya para back to normal siya. Okay. Kasi naumpisa na natin ngayon, masundan pa ng masundan yan hanggang sa mag-normal na siya. Back to normal yung kilos niya. Pero, ang gagawin mo, yung kaya nyo ikilos, huwag kang upo-upo lang. Yung parang exercise ba? Yung bababa ka, yung paalalay ka rin. Bababa ka, pahawa ka, tapos lakad-lakad ka. Yung para kahit paano, naikikilos mo yung katawan mo. Kasi kung nakaupo ka lang, wala kang exercise. Di ba? Wala kang exercise. Kailangan na exercise. Yun. sa mga pagkain naman niya, Kuya. Ang pagkain niya po, yun nga, yung kamote, or saging na saba, basta't green ang balat. Ilalagay po yun, ilalagay tapos kainin niya. Kailangan marami po siyang kakainin para maibalik yung mineral na nawala sa katawan niya, para mabilis yung recovery niya. Kasi bagsak talaga yung mineral sa katawan niya, kaya ganyan siya. Para manauli yung lakas niya, kailangan mapasukan ng mineral para manauli yung lakas niya. Yun po yun. Kailangan. So, bawal dito Kuya Fernan yung may mga... Ang bawal po sa kanya, bitsin, ginisa mix, magic syrup, toyo, pati, suka, mantika, chichirya, soft drinks, alak, yung mga gata, bawal po sa kanya. Yung mga kape, nasa sachet, basta yung nabibili natin sa sa mga department store, bawal sa kanya. Basta ang hindi bawal sa kanya po, yung mga natural. Ano ba yung mga natural? Gulay. Kahit anong klaseng gulay po. Ang ilagay nyo lang bawang, sibuyas, saka asin. Tapos, yung kamote sa kasaging o ano pa ba paman dyan na mga natural na dapat niya kayang mais, yan pwede siya kasi natural yan. Bakit natin yun ang pinapakain natin sa kanya for recovery na maibalik yung mga minerals na nawala sa katawan niya. Kasi kapag naibalik na yun ang mga minerals na nawala sa katawan niya, makakakilos na siya ng maayos niyan. Susundan din natin ng pagpapalambot ng mga tumigas na nervous system niya. After 4 days, babalikan po namin yan. Para tuloy-tuloy po yan hanggang sa gumaling po siya. Una natin na ginawa po, meron na pong pagbabago. Tanungin po natin siya, ano bang naramdaman ninyo na pagbabago sa ginalaw natin po sa katawan ninyo? Nagkaroon po ng malay na, di ba? Ito, kanina, nung hindi pa natin ginagalaw, talagang wala po yan malay. Kahit ganyanin mo yan. Walang malay. Pero nung ginalaw natin yung matitigas na nervous system, nagkaroon ng malay. Naramdaman niya yung sakit. Nakaramdam po siya ng sakit. Tapos yung dila niya na matigas, kanina, kung magsalita siya, parang hindi natin maintindihan. Pero nagkaroon po ng development, nagkaroon ng konti na paglambot ng dila niya. Kailangan maraming sabaw sa mahigop. Kasi kailangan niya kasi yung sabaw po,
pagka puro gulay, may mineral po yan. Ang mineral ng gulay mapupunta po sa sabaw. Kaya sa sabaw niya, Babawiin. Babawiin. Okay. kailangan maraming sabaw ang iinumin niya, higupin niya. Para magkaroon ng, kahit paano, magkakaroon ng mineral ang katawan niya, na yun ang tutulong sa kanya para maigalaw niya yung mga tumigas sa katawan niya, maigagalaw niya. Okay. So yun, babalik kami dito ng after 4 days Para sa therapy po yun. para sa therapy. Opo. So, okay ka lang? Ready ka na anytime na bumalik kami dito? Okay.